Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, itong bida natin ay lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert. Pero yung bida natin dito, single siya eh. Okay? Single viudo, pwede rin. Or ito yung ex-partner ng iba sa inyo. So, yun yung possible bida natin. Ano tong temperance? Ganda naman to. Temperance, chariot, the fool. So, para magkaroon tayo ng direksyon, ano yung temperance? So, temperance clarify ng emperor. 10 of wands, ito king of pentacles. Temperance, oh. So, ang dating may nagkaayos eh. Kasi may 10 of wands tayo. Ito siguro yung main problem. So, may someone na feeling burdened o feeling niya pasan niya ang mundo o napapressure. Feeling niya ang dami niyang responsibilidad na kailangang gawin o obligasyon na hinaharap. So, sa madaling salita, maraming problema dito sa 10 of wands. O sabihin natin pwede rin may someone na mapagpanggap. Di ko akalain, pero meaning din pala ng 10 of wands ay disguise. Saka perfidy, na ang meaning sa Tagalog ay pagtataksil. Diba, sumakit ng ulo ko. Hindi rin palang meaning yun ng 10 of wands.
Saka ibang meaning ay false seeming. So, ayon dito sa Google na AI, false seeming refers to something that appears to be true or real but is actually not. It describes an outward appearance or impression that is misleading or deceptive, hiding the true nature of something. Essentially, it's something that appears one way but is different in reality. Edi fake, scam, pwede rin oh. False seeming, o class A na product, yung mukha siyang original pero fake. Yun yung again problem ha, naging problem whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero may temperance ibig sabihin magkakaayos. So, marami kasi meaning yung Ten of Wands. So, maaring ito yung bida natin. Ay, ito pala yung bida. So, hindi ito pwedeng maging bida. So, energy pala sila lahat. Gawin ko sanang ito yung magkaaway, pero may bida pala tayo. So, dahil may temperance, magkakabati, diba? Siguro dahil may someone na matatauhan in a way na naging illogical. So, ngayon, dahil lumabas na yung emperor, di magiging logical na yung tao. May someone na matatauhan or magiging logical para gawin ng tama. Kasi pag-organize din ang meaning nito or pagkakaroon ng structure. Ito King of Pentacles. So, kasi maraming meaning nga yung Ten of Wands natin. Sabihin natin nagkaroon ng problema, 'di ba? At naloko yung iba sa inyo. Naloko whether sa pera o niloko ng karelasyon. O ewan ko kung sinong nanloko sa iba sa inyo. Pero kasi ibang ang meaning ng Ten of Wands ay perfidy. So ang meaning ng perfidy ay pagtataksil. So kung nagkaroon man ng third party cheating or na-betray ang trust ng iba sa inyo for some reason, whether dahil niloko sila nung karelasyon nila, kapamilya, o ewan ko kung sino yan. Diba? Itutuwid ang tama. Itutuwid ang mali. Gagawin ang tama. Ngayon may King of Pentacles dahil dito. So, anong gagawin nitong King of Pentacles? I-redeem nung nanloko ang kanyang reputation, kakaroon ng redemption, or sabihin natin nanduga sa pera, ibabalik niya yon. Or
Ano pa ba? Kasi pera lang to eh. Yun ang naisip ko. Ibabalik niya yung pera. O magiging discipline na yung nanloko. Magiging disciplined. O aakuin niya yung pagkakamali niya. Or magiging somewhat good provider na siya. Depende kasi eh. Kung paano niloko yung iba sa inyo. Maganda kung ano. Clarify natin to. Itong 10 of Wands. So, ito yung nag-cause ng problem. Lalaki. Yung bida natin lalaki din. Pwede rin namang babae kung extrovert, di ba? Single siya eh. Single, byudo, or ito yung ex-partner ng iba sa inyo. Tingnan nga natin. Para magets natin ano ba yung 10 of Wands. Ito kasing chicken natin, gossip. So, itong lalaking to prone sa gossip. Chinichika niya via text, chat, email. So, ibig sabihin, yung lalaking bida natin, or babae kung extrovert, lalaki yung nakaaway niya eh. Chinichismis siya ba? Chinichismis siya online, text. Hindi call to kasi papel to eh. Letter. Chinichismis siya sa chat, text, email, sa social media ba? So, may kaaway siya oh. Lalaki rin. Pero tingin ko akuin niya yung kanyang kasalanan. Kaya magkakaayos whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero itutuwid naman niya yung kanyang pagkakamali dahil may self-discipline dito eh. Self-discipline, ito akuin niya yung kasalanan niya at gagawa siya ng way para ma-redeem ulit yung kanyang reputation or maituwid ang kanyang pagkakamali. Itama ang dapat itama. So, lalaki or babaeng extrovert, nakaaway niya lalaki. Yun yung pinaka dito. Kasi maraming meaning nga to. Sa dami. Hindi ko alam kung ano dun. So, more like yung conflict dito ay nang chichismis yung lalaki o sinisiraan siya ba? Sa social media, text, chat, email. Ganon. Ngayon, teka, discipline. Saan ba yung isang card natin kanina? Discipline din kasi to eh. Tingin ko seryoso na talaga itong nakaaway ng lalaki
ng bida natin. Yung nakaaway ng bida natin, mukhang totoo talaga ang kanyang intensyon na magbago. Kasi discipline din to. Kasi new beginning na to, oh. Parang gusto niya ng second chance. Parang gusto niya makipag-ayos talaga for good. So, naninira yung lalaki. Sinisiraan yung bida natin. So, yun yung pinaka main topic ng reading natin. Pero at least nandito nga yung temperance. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, kakaayos sila eh. Kung nangyayari na, mabuti naman ang intensyon. Kasi minsan, fake, diba? Masabi lang nakipagbati. Pero dito, okay naman at nandito nga yung chariot saka the fall. Ngayon, kung mangyayari pa lang, di asahan din natin na may chance nga ng reconciliation at mukhang maganda naman ang motibo. Umuulit ang self-discipline in a way na gusto talaga itama ang pagkakamali. So, yan ang possibility na pwedeng mangyari sa period na to. May makakaway ang iba sa inyo. Chinichismis sila sa social media, text, chat, email. Yan. Sinisiraan siya doon, yung bida natin. Doon pa pinapost siguro sa social media. So, case-to-case basis. Pero tingin ko, bibigyan naman ng iba sa inyo ng chance pa tong kaaway nila na magbago. Kasi may iba na pag nasira ang trust, hindi na wini-welcome back sa buhay. Pero ito, mukhang may chance na pabalikin pa ba? Parang ganun. Sa buhay nila. Itong lalaking kinukwento ko. Kasi may the fall dito. Kasi yung the fall, pwedeng crazy. Crazy in a way na binigyan pa niya ng chance na i-welcome back yung tao. Kahit na naloko na siya or nasaktan na before. Kasi mahirap magtiwala ulit di ba? Usually, one chance is enough. Ito may second chance pa Pero hopefully nga totoo talagang nagbabagong buhay na yung tao. Kasi umulit din naman yung self-discipline, 'di ba? Dalawang self-discipline 'yon. So may chance din naman na makaayos pa talaga for good. Pero sino kaya yung lalaking yon, di ba? Para mayroon tayong idea. Ano ba yon? Karelasyon? Ka-workmate? Kaibigan? Kapamilya? Kadugo? Kapitbahay? Friend? Sino kaya yon? Pero yung lalaki dito mayaman Ito kasi yung card ng mayaman Dalawa kasi yung lalaki dito. Yung isa hindi mayaman, ito mayaman talaga. So, yung salary nito papasok ng 60K pataas. Okay? Dun sa isang lalaki, hindi papalo ng 60K yung salary. Pero ito, papalo to ng 60K. Mayaman tong lalaki. Na nakaaway ng iba sa inyo, ng bida. Ma-impluwensya siguro.
O anak ng mayamang, di ba may ganun? Siguro mayaman ang angkan niya. Kung di man pang mayaman yung salary nung bida natin, angkan niya mayaman. Nanay tatay niya mayaman. So, ito yung nakakaaway niya. Yung description. May impluensya mayaman o kung di man mayaman magulang niya, di salary niya ay papalo ng 60K. Baka boss to ng iba sa inyo. Ayawan ko sino to. Basta ganun yung description. Lalaki. Sino kayo lalaki yun, no? Boss nga, boss. Ano to, work, employment, boss. Mukhang boss. Matanda na to, Kasi maraming, kanina, diba, may chicken, Meron pang ang bird, lovebirds. Ito, matanda to, owl to, So, probably boss nga, Kasi ito, manager. Yung bear. May position yan. So, ito, employment. So, more like boss ang nakaaway ng iba sa inyo, Or mayaman talaga. May sariling kumpanya siguro. O may business. Sariling business. Ito kasi may position to, May position, mataas salary. Meron siyang tawag doon, hinahandle ng mga tao. So again, manager, chief, director, boss. Baka nagtatrabaho sa bangko. So, ito employment nga, So, maring boss na mas matanda, Baka may edad na to. Mga nasa 40 siguro. 40 pataas yung edad ng boss para makilala nyo. Sino tong tinutukoy ko? May influensya talaga, boss pala siya, Malaki talaga salary kasi pag bear, may position siya, mataas position sa mataas salary. Yan, So, since career reading to, hindi naman to love reading, wala tayong clue. Wala akong gagamiting clue. Okay? Marami naman na akong inilabas na description. So, hindi ko na gagamitin tong zodiac sign, ibang description. Anyways, dito na lang tayo mag-end. Ito to. Ibang masasabi nito. Ibang senaryo, ha? Hindi to dikit dun sa kanina, pero tingnan natin, baka magdikit. Pero usually hindi. Ito nga twin flame, Spiritual growth. Well, may iba sa inyo na may enhance, tataas yung kanilang consciousness. Spiritual growth, di ba may improvement or nag-grow yung kanilang spirituality. Sa topic ng twin flame, kasi twin flame soulmate, rin yan, part ng spirituality, karmic connection, mga ganun. So, sa madaling salita, makakahiligan ng iba sa inyo ang topic ng twin flame, connection, o mabubuksan ang iba sa inyo. Mabubuksan ang kaisipan ng iba sa inyo regarding twin flame, kung di sila aware. Kasi dati hindi ko rin alam twin flame. Kailan ko lang ba nalaman yan? 2015. Pero ngayon, di na ako naniniwala. Hindi na ako naniniwala sa twin flame. Sa soulmate na lang. Kasi masyadong toxic yung twin flame connection na yan, Na para bang hindi ideal.
Basta, hindi na ako naniniwala sa twin flame. Pero yung iba sa inyo, case to case basis naman kasi. So, baka ngayon pa lang mabubuksan ang kaisipan ng iba sa inyo sa topic ng twin flame, or baka aware na talaga sila sa twin flame, tapos mas lalo pa sila magre-research tungkol sa twin flame. So, case to case basis. May iba kasi na gusto nila yung topic ng twin flame, may iba na ayaw. So, again, case to case basis. Pero para sa iba nga sa inyo, mabubuksan ng kaisipan pa lang sa topic na to, twin flame. Or kung aware na sila sa twin flame connection, ay mas lalo pa mag-grow, mas yung kaisipan nila o knowledge, or mas magre-research sila sa topic ng twin flame. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.